isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, ngayon pong hapon, simulan po natin muli sa linggong ito, ang isang buong linggo po na ito na punong-puno po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon pong week ay meron po tayong muling panibagong pag-aaralan at ito po ay may title na They Knew the Bible but God Left. Ulitin ko po, ang topic po natin ngayon ay They Knew the Bible, but God Left. Pag-aralan po natin ngayon ang number 1, number 2, at number 3 po na under ng topic po na ito. They knew the Bible, but God left. Alam niyo po, maraming mga tao ang may access sa Bible. Amen po ba? Ibig sabihin po, maraming mga tao ang nakakapagbasa ng Bible. Marami pong mga tao ang kahit sa application, Bible apps, kahit sa social media, ay nakakabasa, nakakarinig ng salita po ng Diyos. In fact, Word of God is everywhere. Amen po. Maraming tao ang mahusay sa Bible. Memorized ang ilan sa mga talata sa Biblia, ang mga Bible verses. Pero ang katotohanan, pwedeng alam mo ang Word of God, pero hindi mo siya tunay na kasama. Ulitin ko po, maaring alam mo ang lahat ng nakasaad sa Biblia, pero ang katotohanan, ang sabi niya po dito, maaring alam mo ang Word of God, pero hindi mo siya tunay na kasama. Bakit po? Sabi nga po niya dito, pwede bang alam mo ang Bible, pero hindi mo kilala ang Diyos? Marunong kang mag-quote, marunong kang mag-post ng mga Bible verses, ng mga quotation about sa Diyos, pero ang sabi nga niya dito, hindi ka sumusunod. Basahin ko po sa inyo dito po sa Mateo chapter 7 verse 23. Ang sabi po niya dito, sa verse 23 po, at kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang sabi po dito ng Panginoon, sabi niya, I never knew you. Amen po. Sabi nga po, basa ka ng basa ng Bible. Alam mo ang lahat ng nakasaad sa Biblia. At after all ng paghihirap mo, after all ng pagpapakadalubhasa mo sa pagbabasa ng Bible, alam mo, word by word ang bawat nakasulat sa Biblia. Pero after all, sabi nga po niya dito, hindi ka pala kailanman kilala ng Diyos. Amen po. At bakit po kaya? So, itapik po natin ngayong hapon ang number 1. Ang sabi niya po dito, they knew the Bible but God left. Number 1, ignored obedience. Knew the word but refused to live it. Alam niyo po, may mga taong alam ang utos ng Diyos, pero pinili na lang nila na wag sundin. Amen po, mas pinili nila na gawin ang taliwas na nakasulat sa Biblia. Though, alam po nila kung ano ang nasa Bible. Basahin ko po sa inyo dito po sa Mateo chapter 7 verse 21. Ang sabi niya po dito, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po, sabi po dito sa English version, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Hindi sapat ang alam mo lang ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, they knew the Bible, but God left. Hindi pa rin sila kilala ng Diyos. Sinabihan pa rin sila ng, hindi ko kayo nakikilala kahit na nagbabasa sila ng Bible. Kasi nga, number 1, ang sabi niya dito, ignored obedience, knew the word but refused to live it. Hindi po sapat na alam mo lang ang nakasulat sa Bible. Alam mo lang ang nilalaman ng Biblia. Kundi ang sabi niya dito, kailangang may gawin ka. Live it, obey it. Amen po. Naalala ko po, nung ako po ay nag-aaral pa, nung ako po ay high school, ako po ay nag-aral sa isang public high school po. At alam po natin sa mga public high school ay talamak po ang vandalism. Amen po. Naalala ko po nung ako po ay high school, meron po kaming yung CR po namin doon, meron talagang mga estudyante na kahit nakalagay na doon na
no vandalism, bawal gawin ito, bawal gawin yan, bawal sulatan. Pero alam niyo po, nahuhuli pa rin namin, nakikita pa rin namin na merong mga estudyante na nagdadala talaga sila ng panulat para mag-vandal dun sa pader. Ibig sabihin, kahit nga po saan tayo tumingin, kung saan may nakalagay na bawal magtapon ng basura, makikita mo sa tabi po nito ay may nakalagay pa rin, tambak pa rin ang mga basura. Amen po. Kung saan may nakalagay na bawal pumarada or no parking, makikita mo na nandun pa din at maraming mga sasakyan ang nakaparada. Ibig sabihin, alam ng tao ang batas. Alam ng tao na merong nakapaskil, merong nakalagay, merong bawal. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, hindi pa rin sumusunod ang tao. Kagaya po nito, maaring alam mo ang nakalagay sa Biblia, maaring alam mo kung ano ang utos ng Diyos, pero ang tanong, sinusunod mo ba? Amen po. Sabi nga po, ini-ignore ng tao ang pagsunod. Alam lang nila ang salita ng Diyos, pero wala ang pagsunod. Amen po. Hindi problema ang kakulangan ng kaalaman. Kasi Bible is everywhere. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako, hindi ko alam ang salita ng Diyos, hindi ko pa naririnig ang Biblia. Bakit? Kasi Bible is everywhere. Word of God is everywhere. Ang problema, sabi nga po niya dito, tumatanggi kang sumunod. Amen po. At sabi niya dito, hindi ka talaga sasamahan ng Lord kung ikaw ay wala sa pagsunod. Ikaw ay nasa pagsuway. Sabi nga po, delayed obedience is still disobedience and selective obedience is still rebellion. Amen po. Sabi nga niya dito, alam mo lahat, alam mo ang nakalagay sa Biblia, magaling ka. Sabi nga po, halimbawa nag-aral ka sa Bible school, alam mo ang theology, alam mo ang batas ng Biblia, pero sa kabila ng alam mo ito, hindi mo pa rin sinusunod. Kaya nga, maaaring sabihin sa iyo ng Panginoon, I never knew you. Hindi kita nakilala kailanman. Maaaring sabihin sa iyo yan. Bakit? Kasi alam mo lang ang Biblia, pero hindi mo isinagawa. Alam mo lang ang utos ng Diyos, pero hindi mo sinunod. Amen po. At ang pangalawa po dito, sabi niya po dito, honored God with lips spoke scripture without heart devotion. Ulitin ko po. Honored God with lips, spoke scripture without heart devotion. Sabi po sa Mateo chapter 15 verse 8, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Ibig sabihin, may mga tao na magaling lang magsalita tungkol sa Diyos, sabi niya dito, pero hindi naman talaga siya mahal by heart. Maaring halimbawa sa tao, maaring sabihin mo sa tao na mahal mo yung tao na yun kapag kaharap mo. Maari mong sabihin na mahalaga yung tao na yun kasi kaharap mo. Amen po. Pero sabi nga, hindi mo naman ipinapakita ang love na yun by heart. Amen po. Kaya nga ang sabi niya dito, may mga tao na magaling lang sa salita. May mga tao na uh, madadala lang sa mabubulaklak na salita. Pero ang sabi nga po niya dito, may mga tao na magaling lang magsalita patungkol sa Diyos, pero hindi naman talaga siya mahal by heart. Ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay yung tao na mamahalin siya by heart. Amen po, yung mga tao na maglilingkod sa Kanya by heart, hindi by lips. Amen po, hindi sa salita lang, hindi sa pagsabi lang, kundi ang sabi nga niya dito, patunayan mo sa puso mo. Panlabas lang ang pagsamba pero walang tunay na relationship sa Lord. Panlabas lang, ibig sabihin, mukhang maka-Diyos sa salita at gawa, pero hindi sincere. Alam niyo po, ang hinahanap po sa atin ng Diyos na paglilingkod, yes, alam mo ang laman ng Bible, pero ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay yung sincerity sa paglilingkod po natin, yung sincerity sa lahat po ng ginagawa po natin. At ang lahat ng nakalagay, nakasaad sa Biblia, ang gusto po ng Diyos, sabi nga po niya dito, alamin mo ito, gawin mo ito by heart. Amen po. Hindi sa lips lang, hindi sa bibig lang, hindi sa sinasabi mo lang, kundi ang sabi niya dito, sincere ka sa lahat ng ginagawa mo at sa lahat ng binabasa mo, sa lahat ng nalaman mo. Ang sabi niya dito, andun dapat sa atin yung sincerity. Amen po. God is not impressed with words only.
He looks at the heart. Ulitin ko po, God is not impressed with the words only. He looks at the heart. Nakatingin po ang Diyos sa puso po natin. Nakikita ng Diyos, ano ba yung tunay na nilalaman ng heart po natin. Kaya nga po, i-check natin yung sarili po natin. Ang worship ko ba ay totoo o ito ay routine na lang? Ang puso ko ba ay malapit sa Diyos o distracted sa ibang bagay? So magkaroon po tayo palagi ng heart check na ito ba ay totoo? Ang paglilingkod ko ba ay totoo o daily routine ko na lang, nakasanayan na lang? Kapag ganun po ang nangyari, ibig sabihin, hindi ka pa rin na nagli-live or namumuhay sa kung ano yung nakasaad sa Biblia. Kundi ang sabi niya dito, nagiging routine na lang sa iyo. Ang puso mo ba ay malapit sa Diyos or distracted ka na ng ibang bagay? Alam niyo po, ang gusto po ng Diyos po sa atin ay paglilingkod na mula sa puso at hindi napipilitan lamang. Amen po. Umaawit ka, sabi nga po niya dito, pero distracted ang isip mo. Nagpe-pray ka, pero hindi sincere ang puso. Nagsisimba, pero hindi nagbabago. Words without heart is empty. Ang salita po ng Diyos na hindi mo ninamnam at ibinaba sa puso mo, ang sabi niya po dito, empty. Words without heart is empty. God hears your words, but He examines your heart. Ulitin ko po, God hears your words, but He examines your heart. Naririnig ng Diyos ang bawat salita na binibigkas ng bibig po natin, ng labi po natin. Pero ang ine-examine pa rin ng Diyos, isa sa tinitingnan pa rin po ng Diyos sa atin, yung puso mo. Nagli-live ka ba dun sa nakasaad sa Bible, dun sa mga nalaman mo, o ginagawa mo lang ito dahilan sa napipilitan ka lang? Amen po. And pangatlo po, last po na pag-aaralan po natin ngayong hapon, love knowledge over God. Trusted information instead of relationship. Ulitin ko po, loved knowledge over God, trusted information instead of relationship. Sabi po dito sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Sabi nga niya dito, ito yung mga tao na mas pinili ang knowledge over intimate relationship sa Lord. 'Di ba, hindi po ba na ang palaging itinuturo po sa atin ng ating mga pastor, kailangan mong magkaroon ng intimate na relationship sa Diyos at ang Diyos po natin, ang Panginoong Hesus, ang sabi nga po niya dito, hindi pwede na alam mo lang ang salita ng Diyos, kundi ang sabi, nandoon po dapat sa atin at palaging tinuturo sa atin na kailangan meron tayong intimacy sa Diyos. Amen po. Andun yung sinseridad po natin, andun po yung paglilingkod natin na hindi napipilitan lamang. Amen po. Alam mo nga ang Bible, matalino ka, pero walang relasyon sa Diyos. Knowing about someone is different from knowing them. Knowing about someone is different from knowing them. Kapag sinabing knowing about someone, ibig sabihin may information ka lang about dun sa kanya. Maaring may information ka lang about sa Diyos, may knowledge ka lang about sa Diyos, alam mo lang yung katotohanan about sa kanya. Pero ang sabi nga po niya dito, wala kang relasyon at walang personal na experience sa Diyos. Naalala ko po, every camping po at every mag-i-invite po tayo ng mga tao, alam niyo po, ang isa po na sinasabi po namin sa prayer, Lord, tulungan mo yung mga tao na dadalhin namin, gayon din kami, tulungan mo kami na ma-encounter kanila. Bakit? Kasi pag na-encounter mo na ang Diyos, sabi niya, mamahalin mo na ang Diyos. Kapag na-encounter mo na ang Diyos, mahihirapan ka na, aayawan mo nang umalis sa presensya ng Diyos. Kaya nga po, isang prayer natin palagi, especially kapag camping, ma-encounter natin ang Diyos. Kaya nga po, ang sabi niya dito, kailangan mo, hindi lang tuwing camping, kundi kailangan mo magkaroon ng personal experience sa Diyos. Hindi pwedeng basa ka lang ng basa ng Bible, may knowledge ka lang about sa Diyos, alam mo lang ang salita ng Diyos, pero wala kang personal na relationship sa Lord. Hindi mo personal na experience ang Diyos. Amen po. Sabi nga niya dito, kailangan natin hindi lang knowledge, kundi kailangan may connection tayo sa Diyos. Kailangan ikaw
At ang Diyos ay may connection sa isa't isa. Andun yung intimacy, andun yung sincerity ng paglilingkod po natin sa Diyos. Hindi lang basta alam mo ang nakasulat sa Bible. Ulitin ko po, hindi maganda na kabisado mo lang yung mga Bible verses na nakasulat, pero hindi mo ito isinasagawa. Sabi nga po, sinasamba mo ang Diyos sa pamamagitan lang ng labi mo, pero hindi mo siya sinasamba sa pamamagitan ng puso mo. Ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay yung intimacy sa paglilingkod po natin sa Kanya at sa relasyon po natin sa Kanya. At i-close ko po dito, may dalawang tao po na may Bible. Una, binabasa, iniintindi, pero hindi sinusunod. Pangalawa, simple lang ang alam, pero sinusunod at minamahal ang Diyos. Sino ang tunay na kilala ang Diyos? Ito ba ay yung isang tao na binabasa lang ang Biblia pero hindi iniintindi? Binabasa lang ang Biblia, iniintindi, pero hindi sinusunod? O yung simple lang ang alam sa Biblia, konti lang ang alam sa Biblia, pero yung konting salita na alam niya ay ginagawa niya at minamahal niya ang Diyos. Amen po. Sino ang tunay na kilala ang Diyos? Sabi nga po, hindi sapat na alam mo lang ang Bible or magaling ka lang magsalita. Ang tanong, may real obedience ba? May surrendered life ka ba? May relationship ka ba sa Diyos? Ngayon po, mamili tayo. Sabi nga po, hindi lang alam, kundi live with it. Hindi lang salita, kundi by heart. Hindi lang knowledge, kundi relationship. Bakit? Kasi kahit alam mo ang Bible, kung hindi mo siya sinusunod at minamahal, pwede kang maiwan. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy o Diyos na nagpapasalamat kami sa salita mo. Lord, tulungan mo nga kami na ang paglilingkod namin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, na hindi lang namin basta alam ang nakasaad sa Biblia, kundi kami na mga anak mo, mga lingkod mo, ay isinasagawa din ang bawat utos mo, ang bawat nakasaad sa salita mo, Panginoon. At Lord, tulungan mo nga kami na hindi ka lang sambahin by lips, Panginoon, kundi sambahin ka rin namin sa Espiritu at katotohanan. Sambahin ka rin namin sa pamamagitan ng puso namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na ang paglilingkod namin sa iyo ay maging malinis, banal at kalugod-lugod sa harapan mo, O Diyos. Lord, salamat. Hayaan mo na ang salitang ito ay tumanim sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless po.